Gwapong Muslim na kinababaliwan ng mga kababaihan, ngunit sa likod ng gwapong mukha ay may tinatagong mabangis na katauhan. Sino nga ba si Abu Dar, ang tinaguriang huling ISIS leader sa Mindanao? Ating tutukan sa ating Crime Special Report. Sa kasaysayan ng bakbakan sa Mindanao, maraming pangalan ang kinatakutan. Ngunit matapos ang pagbagsak ng Marawi Siege, may isang tao na sinasabing naging huling malaking leader ng ISIS-linked groups sa rehiyon. Siya si Abu Dar. Tahimik at simpleng tao raw noon. Mahilig makisalamuha at lumaki sa ordinaryong komunidad sa Lanao. Ngunit paglipas ng panahon, unti-unti siyang napasama sa armadong kilusan hanggang sa maging isa sa pinaka-pinaghahanap na tao sa bansa. Paano nga ba nagsimula ang buhay ni Abu Dar? At paano siya naging simbolo ng natitirang ISIS movement sa Mindanao? Sa video na ito, balikan natin ang kanyang pagkabata, buhay bago ang armadong pakikibaka, at kung paano siya naging isa sa pinakakilalang extremist leaders sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ang tunay na pangalan ni Abu Dar ay Owaida Benito Marhomsar. Ipinanganak siya sa lalawigan ng Lanao del Sur, isang lugar na matagal nang naapektuhan ng armadong tensyon at kahirapan. Hindi man gaanong detalyado ang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, sinasabing lumaki siya sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Noong kabataan niya ay hindi pa siya kilala bilang mandirigma. Ayon sa ilang ulat, mahilig siyang makisama sa mga kaibigan at madalas tumulong sa mga gawaing pangkomunidad. May mga nagsasabing mahilig din siya sa pagmamaneho ng motorsiklo at paglalakad sa kabundukan ng Lanao. Sa panahong iyon, wala pang nakapagsasabing balang araw ay magiging isa siya sa pinakapinaghahanap na militant leaders sa buong Mindanao. Habang lumalaki si Abu Dar, ay unti-unti niyang nasaksihan ang kaguluhan sa Mindanao. May mga armadong grupo noon na aktibo sa kanilang lugar at maraming kabataan ang naaakit sumali dahil sa impluwensya ng digmaan, kahirapan at matinding ideolohiya. Dito raw nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa buhay. Unti-unti siyang napalapit sa mga militanteng grupo hanggang sa kalaunan ay mapasama sa mga armadong mandirigmang konektado kina Isnilon Hapilon at ng Maute Group. Hindi nagtagal, naging kilala siya bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang field commanders ng mga extremist fighters sa Mindanao. Dahil sa kanyang kaalaman sa kabundukan at kakayahang umiwas sa operasyon ng militar, mabilis siyang umangat sa hanay ng grupo. Noong 2017, sumiklab ang Marawi Siege, isa sa pinakamadugong sagupaan sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Dito mas lalong nakilala ang pangalang Abu Dar. Habang tumatagal ang digmaan sa Marawi City, isa siya sa mga sinasabing tumulong sa pag-organisa ng natitirang mandirigma sa lungsod. Kahit unti-unti nang napapalibutan ng militar ang kanilang grupo, nagawa pa rin nilang lumaban ng ilang buwan laban sa puwersa ng gobyerno. Nang mapatay sina Isnilon Hapilon at Omar Maute, maraming intelligence reports ang nagsabing si Abu Dar ang isa sa mga naiwan upang pamunuan ang natitirang ISIS-linked fighters sa Mindanao. Dahil dito, lalo siyang naging pangunahing target ng Armed Forces of the Philippines. Pagkatapos ng Marawi Siege ay hindi agad nawala si Abu Dar. Sa halip, nagtago siya sa mga bulubundukin ng Lanao del Sur kasama ang ilan pang natitirang fighters na nanatiling tapat sa kanilang grupo. Dahil dito, naging isa siya sa most wanted ng militar at pulisya sa buong Mindanao. Sunod-sunod noon ang operasyon ng Armed Forces of the Philippines upang matunton ang kanyang eksaktong lokasyon. May mga ulat pang nagsasabing sinusubukan niyang buuing muli ang natitirang puwersa ng ISIS-linked militants sa rehiyon. Kaya naman itinuring siyang malaking banta sa seguridad, lalo na matapos ang nangyaring bakbakan sa Marawi. Habang nagtatago ay palipat-lipat umano siya ng lugar upang hindi madaling matunton ng mga otoridad.
Habang tumatagal ang pagtugis kay Abudar, paliit naman ng paliit ang kanyang grupo. Marami sa kanyang mga kasamahan ang napatay sa mga engkwentro, habang ang iba naman ay sumuko na sa militar upang makabalik sa normal na buhay. Sa kabila nito ay nanatili pa rin siyang mailap. Kabisado niya ang kabundukan ng Lanao, kaya hirap ang mga sundalo na matukoy ang kanyang eksaktong kinaroroonan. May ilan ding loyal followers na patuloy na tumutulong sa kanya upang makaiwas sa mga operasyon ng gobyerno. Ngunit habang lumalakas ang intelligence operations ng militar, unti-unti ring humina ang natitirang ISIS-inspired movement sa Mindanao. Marami sa dating sumusuporta sa kanilang grupo ang natakot o tuluyang lumayo matapos makita ang matinding epekto ng digmaan sa Marawi. Noong 2019, natuntun din ng militar ang pinagtataguan ni Abudar sa Lanao del Sur. Nagkaroon ng matinding engkwentro sa pagitan ng kanyang grupo at ng mga sundalo na tumagal ng ilang oras sa kabundukan. Sa huli, napaulat na napatay si Abudar matapos ang bakbakan. Kalaunan ay kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng DNA verification at intelligence reports. Para sa gobyerno, malaking dagok iyon sa natitirang ISIS-linked movement sa Mindanao. Ngunit para naman sa maraming residente ng Marawi at Lanao, isa itong paalala kung gaano kalaki ang naging pinsala ng digmaan at ekstremismo sa kanilang buhay at komunidad. Hanggang ngayon ay nananatiling bahagi ng modernong kasaysayan ng Mindanao ang pangalan ni Abudar, isang taong minsang naging simpleng kabataan, ngunit kalaunay naging isa sa most wanted ng militar na militant leader sa bansa.